So what's up guys, for today's topic, maglilinis tayo ng throttle body ng IDSI. This one is VTEC, the IDSI engine or VTEC na IDSI, pareho lang. So yeah, start na natin. So unahin natin dito, tatanggalin natin to para magkaroon tayo ng access dito. So ang screw nito is ito, at ayan, para matanggal natin to. Then, tatanggalin natin yung maliit na yun. Ito, 5.5 mm. Para lumuwag siya. Next, tatanggalin na natin to. Press, then pull lang. Yan. Press mo lang to. Pag natanggal mo na to, tsaka ito, tapos naluwagan mo na to, dapat pagagalaw mo na siya. As you can see, namumove na. Ang nag-hold na lang sa kanya is this one. Tapos, tatanggalin natin to. Ito natatanggal naman yan. Ganyan, no? Para may space tayo, para ma-pull yan pag ganun. Tie wrap lang. Yan, malawag na siya, so mapupul na natin yung mamaya. Sa mga tricky part. So, ginagamitan lang siya ng ganito para hindi ma-damage. Yan, yan. Yan, ganun lang siya guys. Gayahin nyo na lang siguro. Tapos, wiggle lang. Yan, tanggal na. Kita niya. Ayusin na lang ito. Okay, para mas madalian kayo, tanggalin nyo muna itong plastic na to. So, ipipindutin pa ganun lang yan. Pag ganun, tapos angat. Tanggal na siya. Tapos tanggalin nyo na itong map sensor. Yan, map sensor to. Yan, dito nakalagay. Hindi siya kita, pero yan, map sensor, tatanggalin nyo lang. Tanggal na. Then, tanggalin din tong isang dito. Push. Yan. Yan lang siya. Nababasag talaga yan. No choice talaga tayo. Kasi malutong talaga yan eh. So ito, dito lang yan. Yan. Para magkaroon tayo ng enough space. Then, yan na siya. Then, same here. So, tatanggalin to. So, ito last. So, push, then pull. Yan. So, natanggal na natin ito. IACV, TP sensor, map sensor,
tsaka yung dito. So ang remaining na lang is yung hose nung dito, yung hose ng, di ba yan? Hose ng in and out ng coolant. Diyan. Ito, in and out. So ang ginawa ko, tinanggal ko lang yung clip na to. Ito, from here, nilagay ko dito pati yung isang, ito yan, ito. Kasi naka-connect yan, dalawa yan. So ito, mapupull out ko na yan. So pagkatanggal natin na itong dalawa, pwede natin tanggalin yung throttle, yung 4 na screw. Ang problema dito, pagka tinanggal natin, maglilik to ng coolant. So ito, natanggal na natin yung dalawang hose. Ito at saka yan. Medyo nahirapan tayo, yan nga. Kasama yan sa pagta-troubleshoot. Turo ko na lang sa inyo kung paano ko siya tinanggal. Baka rin ma-experience nyo. So yun, tiyaga lang. Gamit yung negative na ganyan lang, pak ganyan. Tapos iniikot ko ng vice grip, pero yung ganyan lang, yung iniikot lang para lang bumulas. Kasi syempre sa sobrang tagal tumatakbo niyan, mahihirapan na yan na gumalaw. So dumikit na yan. So unting lang para lang gumalaw, then pull nyo lang. So ito na yung para matanggal natin yung throttle, is 4 yan, G's, 1, 2, 3, 4. So magkatapatan lang yan. So para matanggal natin yung throttle, ito, tanggalin na muna natin to. Ayan. So ito lang yung gagalawin nyo, wag tong maliit na isa, para at least pagka binalik natin, ganun lang din ulit. So ito wag nyo gagalawin, ito lang, para mamaya pag sinuli natin, walang differences. So yun, matatanggal na natin yung throttle. Tanggal na. So yan. So pwede na natin siya ma-pull out. Ayan. So papakita ko sa inyo yung kung ano yung mga tatanggalin, okay? So ang unang tatanggalin, ito, so ito, tapos yung dalawa dito, dalawa yan, tapos ito yung dalawang nahirapan ako, guys. So yan yung itsura nyan, para at least alam nyo yung itsura nung tinatanggal nyo. So yun lang. Tapos matatanggal na natin yan. Ayan, 4 na lang yan, 1, 2, 3, 4. So ito yung carbon na sinasabing na need nating linisin. Okay? So ayan. Tara, linisin natin. Sa pagtanggal pala nito, 3 lang yan, 1, 2, 3. Huwag nang gagamitan to ng Phillips na screwdriver. Gumamit na lang kayo ng ganito, kasi mabilis bumilog yung tatlong to. So yeah, matanggal na natin. So yan, ang lilinisin naman natin dito, ito lang, ito, tapos ito, yung dalawang yan. Okay,
So, wag nyong gagalawin to kasi meron tong timing. Ito, wag din. Hayaan nyo lang yan. So, ang lilinisin natin ito, tsaka ito. Malinis na. Goods na siya. Pati yung dito. Yan lang naman yung kailangan nyo linisin. Ito, yung likod. Yan, malinis na. Tsaka ito yung mga passage na yan. Yan, malinis na. Tapos, lastly, ito. Yan. Yan yung mga yan yung ano. Tsaka yun dito. Usually dyan ay ipon yung dumi. Tapos ito yung ano, tawag din? Dyan dumadaan yung tubig. Ay, tubig. Dyan dumadaan yung air. Tapos ito yung dito yung coolant sa dalawang to. So yan. Yan lang yung dapat mga linisin. So malinis na, babalik na natin. Actually, ito yung isa sa mga pinaka-importante na hindi ko alam kung alam ng karamihan. Kasi after nyo kasing malinis ng carburetor cleaner, mawawala yung lubricant kasi moving to para siyang pintuan. So engine oil lang to, engine oil. Lagyan nyo lang yung both side. Mga 4 na patak lang, okay na yan. Tapos linisin nyo ng cotton buds yung sobra. Ganyan ninyo lang. Pahigop nyo dito yung sobra. Yan. Mga 4 o 3 patak lang. Yung tipong gagalaw lang to dapat freely. Kasi ito yung idle nyo. So pag hindi nyo yung ginawa, possible nyan guys, yung RPM nyo nasa 3,000 lang. Kahit na mainit na yung makina nyo, 3,000 pa rin yung RPM nyo. So, ayun, yun lang. Yun lang yung pinaka na ito. Yung mga critical dito. Kung kaya nyo itong palitan ng allen, palitan nyo na. Kasi bilugin talaga to. Lalo na kunwari medyo warm pa yung engine nyo, tapos pinalitan nyo to. Iyak talaga kayo dyan, malala. Balik na natin.
Kabit na natin to. Ito. Map sensor. So nakakabit na to. Yung dalawa na lang dun. Kakabit ka na lang. Tapos yan. Tapos ito dito. Diyan. Tapos dito yan. Okay. So, yung dalawa na lang. So, dalawa yan. Yan. Kabit na yung isa. Isa na lang. Ito okay. Okay na to. Ito na lang. Naman. Okay na. Cut na lang natin to. Then higpitan to. 1, 2. Okay na. Yan. Ayun, try na natin. Sana talaga maging okay, walang issue. So, ayun. So, yung check natin yung ano. Yan, antayin nyo lang mawala yan. Good. So far, so good. Nice. So, ayun guys. We have successfully clean throttle body. So, ayun guys. Good naman siya. Good temperature.
check natin kung bababa yung minor. Dapat bumaba yan kahit onte. Pag bumaba yan, goods na yan. So, ayun nga guys, nawala na yung cold temperature. Tapos bumaba na siya. Ayun, biniyahe ko siya for siguro mga 30 kilometers. After ko mabiyahe ng 30 kilometers, kasi nagpunta ako sa MOA, 15 pabalik. Ito na yung idle niya. So, everything is normal. So far so good. Gumanda yung response niya. Ayun, I think okay yung mga ginawa natin. Nakabit natin lahat. So far no issue again. So guys, comment below lang kayo kung may question kayo at balak nyo gawin to or kung ano man nakatanungan. So ayun, thanks for watching and see you in my next video guys. Bye!